Hello universe! Welcome back to my YouTube channel guys. And for today's video guys, kasi hindi ako makagit over sa result sa Miss Universe 2023 na hindi nakapasok yung kandidata natin na si MMD sa top 5. 3 days na nakalipas since naganap yung coronation night, and until now hindi pa rin ako makagit over. So gumawa na lang ako ng video about my yung nakita kong reason kung bakit hindi tayo nakapasok and hindi tayo nanalo. So kasi ang daming mga guys, ang daming mga kumakalat ngayon sa internet na nababash si Ann kasi yung may-ari ng Miss Universe kasi niluto daw niya yung result, which is I think hindi naman. I think hindi naman niya niluto kasi kung nakikita nyo sa guys, kung nakikita nyo sa video na kumakalat ngayon, during the announcement of the winner, si Ann, sigaw siya ng sigaw na Thailand, and nung tinawag na nga yung Nicaragua, parang nanghinayang siya, parang yung reaction na parang nanghinayang talaga siya bakit hindi nanalo yung Thailand. So hindi ko masasabing niloto ni Ann, ha? Hindi ko masabing cooking show yung Miss Universe ngayon. However, ang nangyari is sabotage ang naganap. Walang kinalaman yung owner, but sabotage against pambato natin and the judges. Hindi naman lahat ng judges, pero yung ibang mga judges guys, I'm sorry pero ito yung nakikita ko talaga sa mga judges, mostly kasi mga Latin alam nyo naman pagdating sa pageant, may mga sila, especially yung mga judges na nandun, hindi nila masyadong like ang mga kandidata natin kasi biggest threat nga sa kanila si P. Every year yan since sa panahon ni Benosra, biggest threat sa kanila si PH. So kaya medyo this time parang gumanti siguro sila. Nakita nyo yung kung totoo yung mga kumakalat na result ng ng scoring. Kita mo yung kay Nadia, kapal naman ang mukha ni Nadia. 6, grabe ka naman Nadia. 6 yung binigay niya. Kung totoo yun guys pero kung fake yun, I am so sorry. Pero feel ko talaga kaya hindi tayo napasok sa kasi ang liit-liit ng mga score na binigay ng mga judges sa ating kandidata, especially yung mga Latin. So kasi ewan ko kung ano yung pinagbabasihan nila, kasi during the evening gown makikita mo naman kung sino talaga yung angat na angat sa angat sa kanila. Alam mo yung pag lumabas yung mga kandidata, isa-isa tinawag para mag-present ng kanilang mga evening gown, nakita mo yung mga kandidata like Thailand, Nicaragua, Colombia, Australia, yung mga gowns nila guys maganda, pero hindi mo masasabing wow. Hindi mo masasabing wow kasi hindi ko, sabi ko, ang reaction ko that time is wala lang, parang every year nakikita ko naman yan, parang maganda siya, pero hindi pa rin siya hindi ako mapapawaw. Nung lumabas talaga si MMD guys, talagang wow, nabigla talaga ako, parang biglang-bigla ako kasi yung hindi ko na-expect na ganun yung gown na susuotin niya. Super ang ganda guys. Medyo naiyak ako ba kasi alam mo, proud tayo sa sa damit pa lang. Proud na tayo mga Pinoy sa ginawa ni Michelle. Kasi alam mo, tingnan mo yung gown niya, super ang ganda. Tapos tribute pa niya sa isa sa natin, sa pinagmamalaki natin na si Apo Wang-od. So talaga guys, talagang sa lahat ng kandidata doon, makikita mo, masasabi mo talaga nung paglabas ni Michelle, masasabi mo talaga na ito yung may pinaka the best na gown, and hindi mo naman masasabi na kahit may pinaka best na gown siya, hindi niya nadala ng tama, kasi alam niyo sa performance ni Michelle guys, grabe, wala kang masabi, perfect, parang pinaghandaan niya lahat. So ewan ko kung ano yung mga ayun ang naisip ng mga judges,
bakit ganun kaliit yung score nila. But for me guys akin lang to. I'm so sorry pero for me klarong-klaro na may sabotage na nangyayari. Nung una guys, inisip ko talaga na niluto talaga yung result. Pero nung time na napagtagpi-tagpi ko na, kasi nakikita mo naman sa mga internet kung ano yung mga napagtagpi-tagpi, naisip ko na hindi siya niluto. Ano siya? Sabotage. Sinabotahe. Hindi kasalanan ng owner, but kasalanan ng judges. Sana sa susunod na Miss Universe competition guys, yung judges na kukunin nila is more on yung mga lawyer, mga ganon, or mga fashion designer. Kasi sila yung sila yung marunong tumingin kung may conviction or tama ba yung pagkadala ng kandidata sa gown or basta ganun. So yun lang guys, parang naisip ko lang na nanghinayang lang talaga ako, parang hindi ako maka-get over kasi alam niyo guys, since bata pa talaga ako, nanonood na ako ng Miss Universe, and this year lang talaga ako napasigaw talaga ako na wow, ang ganda ng gown ng kandidata natin. Alam mo yung kay Catriona Gray 2018, maganda yung maganda yung gown niya, pero maganda din yung mga gown ng mga kandidata that time. Pero this year guys, iba talaga parang si Michelle lang talaga yung for me si Michelle lang talaga yung may magandang gown. Maganda din man mga gown ng ibang kandidata, pero very common lang parang nakakasawa na ba. Tapos kung titingnan mo guys, yung gown ni Michelle mayroon pang meaning. So tribute niya yun kay Apong Od, just like Catriona before. So ewan ko sa mga judges ko ano naisip nila, no? Sana pag-isipan ng Miss Universe next year na yung mga judges talaga need to walang favoritism. Dito tayo kasi Latina, ay wag yan kasi Asian. Mga ganun ba? Ay, hate namin kasi masyadong mayabang yung mga Pinoy. Masyado na silang mga hindi natin yan sasali. Mga ganun ba? Hindi ko yan isasali sa ko. So dapat kung mag-judge talaga is based on the performance. Di ba? That time kasi gown competition so dapat yung tiningnan talaga nila is all about the gown and kung paano dinala ng kandidata yung paano binigyan ng justice ng kandidata yung gown na present niya. So ganun talaga dapat yung pag-judging doon. Hindi yung parang personal na ba? Kasi favorite ko talaga Latina to, dito tayo. So parang ganun ba, no? So kayo guys, ano yung masasabi nyo guys? Para sa akin guys, hindi naging luto ang Miss Universe, kung hindi sinabotahe lang talaga. And eto, sasabihin ko talaga, I'm so sorry, pero nasa judges talaga ang problema that time. Nasa judges talaga. So ayun, I hope everyone guys is maka-move on na and maka-recover, kasi ako parang until now hindi pa talaga ako maka-move on. And ngayon, I hope maka-move on na tayo guys, and next year babawi na naman tayo next year. That's it guys for today's video. Thank you so much for watching. Bye bye.